Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos. Okay. O nakasyon, ano? Itong aklat katisismo, mga kapatid. Kung narinig nyo, sinasabi niya Brad Jando na batay sa pahina 79 at 82, nakasulat umano sa katisismo na sa pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod at pagkaharap na sa cross, sasabihin mong, sinasamba kita. Ito po'y hindi totoo, mga kapatid, dahil ipakita ko sa inyo ang pahina. Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos. Okay. O nakasyon, ano? Nakaluhod. At yun ang ginagamit nila, itong aklat katisismo, mga kapatid. Kung narinig nyo, sinasabi niya Brad Jando na batay sa pahina 79 at 82, nakasulat umano sa katisismo na sa pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod at pagkaharap na sa cross, sasabihin mong, sinasamba kita. Ito po'y hindi totoo, mga kapatid, dahil ipakita ko sa inyo ang pahina. Wala po kayong mabasa na sinasamba kita. Ang nakasulat po nitong ginagamit nila na pahina, ito po, sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdarasal ng 3 oras. Mga kapatid, wala po kayong mabasa yung dinagdagdag ng ministro, sinasamba kita. Ipakita natin mamaya ang pahina sa sinasabi nila. Ito po. Ipakita ko sa inyo ang pahina. Kung meron bang mabasa na nakita siguro ninyo, no? Sa kay Brad Jando na pahina, kung meron bang mabasang sinasamba kita, dito, ipakita ko sa inyo, mga kapatid. Tingnan niyo. Meron ba kayo nabasa na sinasamba kita? Ito, pahina 79 na ginagamit nila. Na ayon sa kanila, meron umanong nakasulat dito, sinasamba kita. Sige. Turiin yung mabuti, mga kapatid.
Kung meron ba kayong mabasa sa pahina 82? Ito. Ang kanilang ginagamit. Yung sa pagbangon ng banig, agad ka manikluhod. Tingnan nyo, batay sa referensya na kanilang ginagamit. Di ba? Wala pa tayong makita, mga kapatid, na wala tayong makita na sinasamba kita. Napakalinaw po na kanina pa lang dinagdagan. No? Pakibasa. Pakisuri pong maigi. At makikita po ninyo na wala riyan mga kapatid, ang sinasabi sa mga maninera sa pananampalataya Katoliko. Ngayon, ang ginagawa po ng mga umaatake sa pananampalataya na simbahan Katoliko ay sumipin sila ng kapiraso na isinali ni Father Luis D. Amezquita, mga kapatid, at dinugtungan iyon ng kasinungaling. Ang sinipi ng maninera ng Iglesia Katolika ay ang pahina 69 din ng katisismo na sali ni Father Amezquita, at ipakita ko sa inyo, mga kapatid, no? Ang naturang pahina. Ayan. Ito, tingnan nyo. Meron po ba kayong makita dyan na sinasabing, sige, suriin nyo mabuti. Meron po ba kayong makita dyan sinasabing, sinasamba kita? Wala. Balikan natin yung pahayag ng ministro. Balikan muna natin, ha? Okay. Ito ang pahayag ng ministro. Pakinggan ninyo. Ito pa po, Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis D. Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yun. Suriin yung mabuti. Meron ba kayong mabasa na salitang sinasamba kita? Nasa pahina, nagamit natin ang pahina 69. Sige, sa pahina 82 naman. Sige, tingnan nyo. Pahina 82. Po. Meron po ba kayong makita yung sinabi ng ministro, sinasamba kita? Wala. Di po ba? Balikan natin itong pahayag niya. Ito pa po, Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis D. Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Pagbangon, yun ang pamagat. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong Ama namin sa Santisima Trinidad. Sa Diyos Ama ay hihingi ka ng pananampalataya
Yun ang nakasulat. At ano? Saan malinaw ang sinasabi nilang sinasamba kita? Malinaw. Mga malinaw sa sikat ng sa sikat ng araw, malinaw pa sa sikat ng araw na kung suriin yung mabuti ang aktual na sinabi ni Padre Luis de Amisqueta, may sinasabi ba diyan na kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita? Ito po ang original. Wala po mga kapatid. Ibig sabihin, dinagdagan lang ng maningera na ministro para siraan talaga ang simbahang Katoliko ng mga salitang sinasamba kita para mapalabas nila na tiniyos natin mga Katoliko yung mga larawan o mga rebulto. Dahil sa tunay pong referensya, hindi yun po natin mababasa. Nakita niyo naman, no? Ipinakita ko sa inyo. At meron tayong hawak na original. Hindi natin mabasa at dinagdagan. Ano po ba ang nakita? Kung ngayon, malinaw na malinaw, kapatid dyan doon na lalantad natin ang paggamit nila sa pinipiki nilang referensya. Dahil wala silang maipinta sa simbahang Katoliko, kaya kailangan imbento sila ng pamimiki sa aklat ng simbahang Katoliko upang siraan ang banal nating pananampalataya. Natural po. Di tayo magtakal niya. Dahil meron po mga anak ng mga kasinungalingan umano. Ayon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Brother, pakibasa Juan 8:44. Ito po, sinasabi sa Juan 8:44. Teka, handa ko muna to ha. Juan 8:44. Sabi dito mga kapuntos sa talata, ito yung sinasabi sa 8:44. Ayan. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So, sandali muna ha, nag-a-adjust tayo sa audio dahil may nagsasabing umiiko umano tayo. Ay, ano yung Brother Welded, yun ay dahil sa nag-share ng sound ka. Hindi ko alam kung naka-monitor off ba yung microphone mo, pero pag nag-share ka ng sound, ako, nag-share ako ng sound, nag-echo ba yung ano ko, audio ko? Pag nag-share yung doon sa FB? Hindi, pag nag-share ba ako ng sound sa Zoom is yun pala yung sa sige, i-off na natin yung share sound, Brad Jando. Tapos na, in-off ko na, Brother Wendell. Pag ako ba nag-share ng sound sa Zoom ba is nag-echo ba yung boses ko? Hindi man. Hindi. Siguro, Brother Wendell, yung microphone mo siguro siya, hindi siya monitor off kaya nag-echo. Okay na. Di kaya yung so sa mga kapatid, okay, pwedeng yan. Try mo lang sa Okay. So, patuloy tayo, Brad Jando. So, nalantad po natin sila na yun palang ginagamit nila na referensya ay nagiging diferensya na. Dahil ito'y palaging kanilang ginagamit sa propaganda nila tungkol sa pagyuko o kaya bowing, kneeling o pagluhod ng sa harap ng rebulto. Kaya sabi nila, diniyos niyo ang mga larawan. Dahil
nakita umano nila na tayo'y lumuluhod sa harap ng larawan. Kaya sabi nila, abay, malinaw yun na nakita umano nila na diniyos natin. So, ngayon, tingnan natin sa Biblia, Brad Jando, kung yun bang pagluhod, katumbas ba yun ay pagdiyos na? Sa Biblia, dahil alam natin sa Biblia, hindi lahat na pagluhod ay nangangahulugang pagdiyos na. At ang panalangin ay hindi din nangangahulugang pagsamba na. So, iisa-isahin natin itong mga argumento nila. Kaya po, sinasabi ng ibang sekta na sinasamba daw natin ang mga rebolto dahil niluluhuran daw natin ang harap nito. Ang pagluhod ba, mga kapatid, ibig ba sabihin, pag-Diyos na? Hindi. So, tama. Sa katunayan, Brad Jando, yung pagyukod o pagluhod sa harap ng imahen o larawan o estatwa ay hindi nangangahulugang pagsamba na. Bakit? Dahil baka hindi nila alam na mismo sa Biblia, maraming basihan sa Biblia na hindi lahat na pagluhod ay nangangahulugang pagdiyos na. Kasi ito, kasi kung pagluhod ay pag-Diyos na, Brother Wendell, malabong babalik ako sa Katoliko. So, kung tingnan po natin, Brother Jando, sa Biblia, ang may pagluhod na nangangahulugang pagrespeto. Halimbawa, sa magandang balita Biblia, Brother Jando, sa Judith, Kapitulo 14, versikulo 7. Ano ang nakasulat? Judith, Brother Wendell? Judith 14:7. Judith. So ano siya? Sa ano siya, Brother Wendell? Deuterocanon? Okay. Okay, tingnan ko muna dito sa, sa Deuterocanon. Yan. Sandali. Ako muna ay ipakita ko sa kanila. Sige, Brother Wendell, anong nakalagay dyan? Kasi ko upang hindi ka na hindi mo na hahanapin diyan. Okay, ito. Ang mabasa natin, magandang balita Biblia. Judith 14:7. 14:7. Itinayo nila siya at siya'y nagpatira pa sa paanan ni Judith bilang pagbibigay galang. Ang papuri sa iyo ay aawitin sa lahat ng kampo sa Huda at sa gitna ng mga bansa. Manginginig sila kapag marinig ang iyong pangalan. Yun ang mabasa natin sa Judith Kapitulo 14, versikulo 7. So, dito sa verso na ito, malinaw po, Brother Jando, na ang pagpatira pa o pagluhod o kaya pagyukod ay nangangahulugang paggalang, hindi pagdiyos. Parang yung Brother Wendell, yung Daniel 2:46 sa magandang balita Biblia. Sige, pakibasa. Pakita natin sa magandang balita Biblia ito. Daniel 2:46. Ito po sabi dito, hindi lahat na, ito. Sabi dito, yan. Yumukod si Haring Nabucodonosor na lapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, iniutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo, so hindi si Daniel ang Diyos niya, tunay na ang Diyos mo, ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari, siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Yan. So, batay sa talata na ginagamit mo, Brad Jando, dito natin mabubuko sila na hindi lahat na salitang pagsamba o worship na ginagamit sa Biblia ay pag-Diyos na. Dahil makita natin, habang lumuluhod siya, gusto niyang aalayan pa ng insenso. At sinasamba sa ibang talata, sa ibang salin, sinasamba worship.
Pero hindi kinikilala na Diyos dahil kinikilala ni Haring Nabucodonosor ang Diyos ng propeta. Ano po ba ang sinabi niya, Brad Jando? Ito, basahin ko naman ang dating Biblia. Ito sa dating Biblia. Nang magkagayoy ang Haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel at nag-utos na sila magandong ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. At ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, sa katotohanan ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos. So, Brother Wendell, hindi niya diniyos si Daniel. Hindi. Ibig sabihin, Brad Jando, yung salitang pagsamba na ginagamit, na yun din ang nakasulat sa Catechism of Christian Doctrine number 3 na palaging ginagamit sa Iglesia, ang katumbas niyan ay pagbigay honor. galang. Galang, honor. Sa ibang English Bible, Brad Jando, na hindi worship ang translation, mababasa natin, honor talaga. Ito, tingnan natin. Teka ha. Bow to the ground and gave orders for sacrifice to be made your Daniel. Ay, hindi. Ano yan, Brother Wendell? Sasabi mo na ibang salin. Tingnan nyo sa Good News Bible. Good news yung binuksan ko. Wala nakalagay naman doon. Honor. O anong salin? Ito pala. Easy to read version. Then King Nebuchadnezzar bowed down in front of Daniel to honor him. Yan. So, napakalinaw po na batay sa Biblia, malawak kasi ang ibig sabihin ng worship. Malawak. Pagsamba. Ito'y magagamit din na pagsamba to honor, ibig sabihin, yon ay veneration, paggalang, Brad Jando. So, dito makikita ninyo mga kapuntos na kapag nag-aral tayo ng doktrina Katoliko, makikita nyo mas malapad ang ating pag-aaralan. Kasi sa kanila, limit lang. Yun. Limitado sila, Brother Wendell. So, ngayon, nabasa natin sa Biblia, mga kapatid at Brad Jando, yung salitang pagsamba, worship, na ang ibig sabihin pala ay honor o paggalang. At nabasa din natin sa Judith 14:7, magandang balita Biblia, na may nanikluhod sa harap mismo ni Judith, ngunit hindi siya kinikilala bilang Diyos, kundi ginagalang lamang. So tulad din ng ginagawa ng mga Katoliko na nakaluhod sa harap ng imaheng estatwa ng mga santo sa mahal na Birhen Maria, sa ating Panginoong Hesukristo. It means ginagalang ang imahe nila sa pamamagitan ng pagluhod natin, Brad Jando. Yes. Hindi kinikilala na Diyos. Okay. Punta tayo, Brad Jando, sa magandang balita Biblia sa unang Samuel, Kapitulo 28, versikulo 14. Unang Samuel, Kapitulo 28, versikulo 14. 14, sabi rito, itinanong ni Saul, ano ang itsura? Isa siyang matandang lalaki na kabalabal, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae. Kaya siya'y nagpatira pa at nagbigay galang. Okay. So, napakalinaw po, Brad Jando. Paggalang, pagrespeto ang dahilan kung bakit nakaluhod o nagpatira pa. Kaya si Saul ay nagpatira pa o yung lumuluhod, yumuyuko sa lupa sa harap ni Samuel. At mga kapatid, take notice, sa talatang iyan, matagal nang patay si Samuel. Pero, nagbigay galang sa pamamagitan ng pagpatira pa o pagluhod si Saul sa kanya bilang tanda ng paggalang at hindi pag-Diyos mismo. Kaya ganon din ang simbahang Katoliko, ang mga kaanib ng simbahang Katoliko, hindi pag-Diyos ang ibinigay natin, kundi pagbigay galang
pagbigay respeto sa mga matagal ng patay na mga banal at mga santo sa pamamagitan ng ating pagyuko o sa pamamagitan ng ating pagluhod, Brad Jando. Yes. So, mali po ang kanilang interpretasyon, Brad Jando, na diniyos na natin. Oh, makita lang Jando? makita lang nila na nakaluhod tayo. Hahato na sila. Hindi yan ang sinasabi ni Kristo. Hindi yan ang utos ni Kristo. Ito ang sinabi ni Kristo, 7:24 ng Juan. Sabi ni Kristo rito. Yan. Sabi niya, huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat at ang karapat-dapat na paghatol sa aming mga Katoliko ay batay sa aming doktrina. Na kami magpapaliwanag, hindi kayo. At ang problema, gumagamit sila ng mga aklat natin, Brad Jando, tulad nitong katisismo, at upang siraan ang ating pananampalataya, abay, dinagdagan nila kahit hindi nakasulat sa sinipi nila na pahina. Dinagdagan yan na isang talamak na pandaraya po yan sa mga tao, yung talagang dinadagdagan mo. Pero ang nakapagtataka dyan, Brother Wendell, ba? Bakit nila tinuturuan yung kanilang mga membro magalit sa Katoliko? Yung ginagawa nila sa kanilang, yung video kayo na pinakita mo na kahit daw hindi nakapaghilamos, maniclode ka. Ba't sila nakafocus sa iba? Ba't hindi nila i-focus sa kanila? Ba't sa iba? Hindi talaga sila makapangaral pag hindi sila maninira sa simbahan Katoliko. Yun nga. Meron akong dalawang uri ng pandoktrina dito. Ang may akda nito ay si yung taga-pangasiwan nilang pangkalahatan noon na anak ni Felix Manalo. Bawat doktrina nila, una, may katumbas na salin ng Biblia. At sa kanilang mga propaganda, ay meron talagang mga ginagamit na mga aklat Katoliko na sinachap-chap nila. Tulad ditong katisismo. No? At yung, ito namang, kahit itong, ang aking Birheng Mariang Tagapamamagitan, ito po ang original. Pero kung makita ninyo sa propaganda nila ni Dan Libag, ito na cover ang ginagamit nila. At kumukuha pa sila ng pahina 63. Ngunit, ang aklat na ito ay hanggang pahina 18 lang, Brad Jando. Yes. Bakit kaya gano'n? Daming milagro, Hindi ko maintindihan kasi sa atin sa Katoliko, pag tayo nagtuturo, focus lang tayo sa aral natin. Halimbawa, merong from other religion, nilipat sa Katoliko, undergo siya ng other catechism. Hindi namin binabanatan yung tinuro sa kanila. Ang binabanatan lang natin yung turo natin na itinuro doon na isinisinsay. Yun ang ating sinasagot sa other catechism. Pero yung doktrina nila, pakialaman natin, hindi natin ginagawa yun. Pero ba't sa kanila ganun? Ba't sa kanila ganun? Pero kung matandaan natin, Brad Jando, palagi nilang inaatake, tinuligsa yung mga sacred images natin sa simbahan Katoliko. Pero ang tanong natin, bakit po ba mayroong rebulto si Felix Manalo? Ayun. Yun ang kakaiba doon. Tuligsa sila ng tuligsa, meron din pala silang kanila. Nang ginagamit nila yung aklat Katoliko na Catechism Christian Doctrine, lalo nang tinuligsa nila ang tungkol sa relikya. Pero kung tingnan po natin ang kanilang Pasugo Magazine, meron pala silang relikya din. Meron relikya? Meron silang sariling relikya batay sa kanilang Pasugo Magazine. Uy!
At alam mo ba kung ano ang sa susunod, tatalakayin natin yung Catechism of Christian Doctrine, pahina number 3 sa De La Salle College na palagi nilang ginagamit. Ito, Brajando. Ano? Ang nakasulat sa una, dito muna tayo sa larawan. Sa Pasugo Magazine, Marso 1965, sa pahina 2. Ito ang nakasulat. Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid na manalo. May larawan na medalya. Saan ba yun inilagay ang medalya? Di ba ikwinintas yun, Brajando? Yes! Akala ko ba bawal ang mga larawan? Bakit kailangan may medalya pa? No. Ewan ko sa kanila. Balikan natin, ha? Pasugo Magazine. Sige. Kung meron man kayong sarili ninyong pasugo, buklatin niyo. Marso 1965 sa pahina 2. Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid na manalo. Hindi ang lahat ng paggawa ng larawan ay ipinagkakasala ng Diyos. Uy! Yan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Hindi pala mali pag medalya na ni Felix Manalo. Ayun, ganyan sila ka-unfair. Kapag santo, yung talagang banal, ay Diyos-Diyosan na. Pero sa kanilang founder, ay hindi na Diyos-Diyosan. Ano ba naman yan? Sa susunod, ating tatalakayin yung ginagamit din nilang Catechism of Christian Doctrine number 3 dahil sa salitang pagsamba. Pero napatunayan naman natin ngayon, Brajando, sa ginagamit mong talata na hindi lahat na pagsamba batay sa Biblia ay nangangahulugang pag-Diyos na. Kundi may pagsamba na ang kahulugan ay paggalang. Yes. Kasi sinasadya nilang dito na makikita mga kapuntos, gaano kalawak ang aral Katoliko. Pag nag-aral kayo ng Katoliko, hindi kayo magiging gaya nila na incomplete. Limitado lang yung kanilang nalalaman, yung kanilang pag-unawa. Dito malawak. Iba sa Katoliko, iba sa kanila. Sa kanila, pag sila nag-aral sa ating doktrina, talagang pasinsayan. Pero pag tayo nagpaliwanag, iba sa kanilang tinuturo doon. Di ba, Brother Videl? Okay. Isa sa kanilang tinuligsa din sa pananampalataya ng simbahang Katoliko ay tungkol sa pagkakaroon hindi lang sa mga larawan at sa pagyukod sa harap ng larawan, kundi yung paggalang natin sa mga relikya. Yun din ang kanilang isa sa mga tinuligsa, kaya ginagamit nila yung Catechism of Christian Doctrine number 3. Pero alam niyo ba na si Felix Manalo, meron din siyang sariling relikya? Ay! Okay. Mas maganda ba din pakita natin ng yung ebidensya para di tayo mapagkamala na nagbibintang ng kasinungalingan. So, sa lahat ng mga nagsunod sa atin, alam ko meron kayong kopya. Sige, buklatin niyo ang kopya niyo. Pasugo, Marso 1965, sa pahina 1. Ang may akda nito ay si Benjamin Santiago. Ulitin ko, Pasugo Magazine, Marso 1965, pahina 1, ang may akda ay si Benjamin Santiago. Ito po ang ating mabasa. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, ay inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinabi ito? Mayroon ka bang maipakitang katibayan na sinabi namin iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Nako. Pero Videl, yung video pinakita mo ngayon, may sinabi ba doon na doon sa relikya?
Parang meron May eh. karugtong yon. Sa susunod, Brad, Jando, iparinig natin sa susunod. Oo, parinig Dahil natin. nakapokus muna tayo ngayon sa katikismo na ginagamit nila. Sa susunod, yun namang isang aklat na Catechism of Christian Doctrine na kanilang ginagamit. So, tinutulan nila ang relikya doon. Yes, tinutulan nila ang relikya. Tapos dyan sa Pasugo, wala daw masama sa relikya. Walang masama sa relikya. Pag ang relikya na tinutukoy ay yung sinasabing relikya tronong likmuan ng yumaong kapatid na Felix Manalo. Meron palang tronong likmuan. Ay, mga paliwanag niyo yan. So, Pag iba pala gamit ng relikya, masama. Pag sila meron, hindi na masama. ulitin ta. Ulitin ko ha. Oh. Marso 1965, pahina 1, ang may akda ay si Benjamin Santiago. Yes. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Arenita Coliseum ay inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinasabi ito? Meron ba kayong maipakitang katibayan na sinasabi namin yan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Di po ba? Napakalinaw sa sikat ng araw Sino tumatawag sa akin? na nasa kanilang Pasugo Magazine pala. Ngayon, punta muna tayo dahil ito'y paulit-ulit nila na tuligsa na dahil tayong mga Katoliko, meron tayong mga larawan, meron tayong mga imahen, kaya diniyos natin ang mga imahen. Hindi siguro nila alam o kaya iniwasan lang nila ang katotohanan na ang templo ng Diyos ay punong-puno ng mga rebolto o images. At ito'y makikita natin, Brad Jando, sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17 hanggang 25. Pakibasa, Brad Jando. Ezekiel 41, 17. 17, 25. Okay, ito sinasabi dito sa Ezekiel 41, 17 hanggang 21. 25. 25. Ito, sabi dito, ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salita ng larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao. Mukha naman ng leon ng isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakahukit sa lahat ng dingding ng templo. Kasintaas ng pinto ang mga tablang may nakaukit na larawan ng kerubin at puno ng palmera. Ang mga hamba ng pinto ng dakong banal ay parisukat. Sa harap ng dakong kabanal-banalan ay may parang altar na kahoy. Ang taas nito ay 1.5 metro. 1 metro naman ang luwang. Kahoy ang mga paa nito. Gayon din ang patungan at ang dingding. Sinabi sa akin ng lalaki, yan ang mesa sa harapan ni Yahweh. Sa magkabilang dulo ng daanan papunta sa dakong banal na may pinto. Gayon din ang papunta sa dakong kabanal-banalan. Ang mga pinto ay tigalawang paypay. Bawat paypay ay may tigalawang bisagra. Ang pinto papunta sa dakong banal ay may nakaukit ding larawan ng kerubin at puno ng palmera. Tulad ng nasa dingding ay kahoy na panakip sa labas ng bulwagang pasukan. So, dito makita natin, mula pa sa lumang tipan, na ang templo ng Diyos pala, Brajando, ay puno-puno ng mga imahen ng mga banal. Ngunit, hindi yon mga Diyos-Diyosan. Hindi. Kung tingnan natin sa
bagong tipan, Lucas Kapitulo 2:46, ang batang si Jesus ay pumunta sa templo, Brad Jando. Lucas 2:46. Ito. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. So, diyan nakita natin na ang ating Panginoon Jesucristo sa bagong tipan, pumunta sa templo ayon sa Lucas Kapitulo 46, ang Lucas Kapitulo 1:46, at alam naman natin na kung balikan natin ang Ezekiel 41, versikulo 17 hanggang 25, ang templo ng Diyos mula noon ay puno ng imahen o rebulto ayon sa sinasabi sa naturang verso sa itaas. At tandaan natin, ang ating Panginoong Hesus ay nagdarasal sa templo ng Diyos, natural. Kung siya magdarasal, Brad Jando, siya paluhod. Ibig ba sabihin, pakibasa sa Lucas Kapitulo 22:41, Brad Jando. Lucas 22:41, sabi dito, yan. Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos lumuhod siya at nanalangin. So, pag ang ating Panginoong Hesus pala'y magdasal, siya ay lumuluhod. At pumasok siya sa templo. Ibig ba sabihin, pag nakaluhod ang ating Panginoong Hesus at ang templo na binabasa natin sa Old Testament, sa Ezekiel 41:17-25, may mga imahen punong-puno ng mga larawan. Ibig ba sabihin, yung hinaharap ng ating Panginoon ay ginawa niyang Diyos na? Mali. Actually, yung dito, yung anak ng pastor na si Rolly Laugan, yung anak niya rito, kasama namin, magaling na siyang magrosaryo. Doon niya, sabi niya sa akin, akala ko kayong Katoliko sumasamba sa rebulto, pero hindi pala. So, ang sabi ko sa kanya, ganyan din yung akala ko nung nasa Katoliko ko, lumipat ako sa Badista ngayon, mabalik ako, hindi pala sumasamba sa rebulto. Kaya ang tanong, saan kinukuha ng mga sulpot yung argumento na tayong Katoliko sumasamba sa rebulto bilang Diyos? Gayong ang mga mismong Katoliko hindi pala yun alam na ganoon pala yun, di ba, Brother Vidal? So, sa madaling salita, resulta lang sila, Brad Jando, sa maling akala. Yun. Naniwala ako doon kasi akala ko rin dati na yung Katoliko sumasamba sa rebulto, dinudiyos nila yung rebulto, pero nang nagbalik ako, natuklasan ko hindi pala. Bakit maling akala? Dahil nakita nila lumuluhod at ibig sabihin para sa kanilang maling akala, ang hinaharap natin habang tayo'y nakaluhod ay diniyos na natin. Pero kung tingnan natin, napatunayan naman natin sa Biblia na hindi lahat na pagluhod ay pagdiyos, kundi paggalang. Halimbawa, si David, niyukuran para magbigay galang. Pakibasa, Brad Jando, unang Samuel 24:8. Unang Samuel 24:8. Sabi po dito, unang Samuel 24:8. Ito po. Yan. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, "Mahal kong hari!" Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. So, ibig sabihin, yung pagyukod, hindi pagsamba o pagdiyos, kundi paggalang. Sabi ni Doc Maynoy, kung ang templo walang rebulto, bodega na yun. Ayun. Ang daming budiga ngayon. Ayan. So, Brother Lawin, alas 9 na, open ka na ba for tanungan? Okay, sige. Nandito na ba si Father Darwin? Wala pa, si Brother, busy siya doon siguro. May birthday doon. Andun si Father. Okay. So, sa tingin ko, ikaw ang babanatan ngayon.
hanggang alas 10 lang tayo ngayon, ha? Oh, alas 10 lang kasi Sunday lang yung yung hanggang alas 11. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isang ang pagtuo ni Kristo, ang bugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Atong isang ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria mong inahan, sa pagtuo ikaw